So good afternoon everyone. My name is Dave Alvarez from BSIT 2D. So it's already 3:05 p.m. So today I will show you how to install Tony in desktop or PC. And first you need open browser, any browser that can download Tony. So I will choose Google Chrome and search for Tony Tony or search for tony.org or Tony 4.1.7 4.1.7. So kahit saan naman doon pwede mo siyang gamitin and parehas lang ng pupuntahan. So eto siya. So kung makikita nyo, yan siya. Then meron kayong tatlong pagpipilian. So Windows, Mac, or Linux. So dahil Windows ang laptop ko and ito ang installer na gagamitin natin, yung 64-bit Python 3.10. So require siya sa Windows 8.1, 10, and 11. So dahil 11 ang ating laptop, so eto na ang gagamitin natin. Then wait lang natin siyang ma-download. So kapag na-download na natin siya, punta lang tayo sa downloads, then makikita natin siya dito, then puntahan lang natin yan. Then kung makikita nyo is babalik ulit siya dito, then punta na kayo sa file, then pagpunta nyo sa file is punta kayo sa downloads. So nandito na siya, lalabas na siya. So 4.1, try lang natin siya. So makikita na natin yan, install for me recommended, and pindutin lang natin, and eto na yung setup nya. So next lang, then may makikita kayong kung saan nyo pwedeng ilagay, then pwede nyo namang palitan kung saan nyo pwedeng ilagay, pero sa akin okay na ako dyan ko na siya ilalagay. And next, then Tony, next, then create a desktop icon, so para lumabas yung icon nya dito sa ating desktop, then install. So wait lang natin siyang i-install, and medyo few minutes lang naman na magagamit. So wait lang natin, and installing na siya. Pasensya na kayo sa background ko na music or background audio ko, kasi nasa tapat lang po kami ng kalsada. Pasensya po, but tinatry ko yung best ko para marinig. And okay, so kung take a while, so hindi pa siya, then okay, take a while. Okay, and medyo mabagal. Okay, finish. Then naka-finish na siya. Okay, then para makita nyo, ito yung Tony, ililipat ko dito sa mas mababa para makita. So ito siya, and try natin tong try na natin siyang i-start. So okay, wait lang natin. Okay,
And ito na siya, ang kwan ng front ng Python. And try natin mag-print ng hello world at saka yung buong pangalan ko. So try muna natin so paano nga ba mag-print para makita natin yung outputs. Okay, type lang natin is print double open and close parenthesis, then double quotation, then ayun na, ilagay natin yung hello world. Then try muna natin yung kung lalabas ba siya, kung mag-output. Pasensya na, hindi pala nakikita doon. So pasensya. So yan na. Try lang natin yan, print. So ito yung tinype ko kanina, sorry hindi nakita kasi natakpan ng camera. So try natin siyang i-run. Pwede mo siyang i-run by dito and yung F5. So kung saan ka mas nadadalian pwede. Then try natin siyang i-print. So andito na siya, nag-print na siya ng hello world. Mali pa yung tanggalin natin yung may low pa eh. Yan, hello. I-try natin ulit kung mapapalitan. Ayun, hello world. So ilagay na natin yung pangalan ko. Ganun lang ulit. Copy lang natin. So palitan lang natin yung sa loob niya. Palitan lang natin ang pangalan ko. So yan. So tignan natin kung mag-run siya. Ayun, nag-run. And eto na. My full name and hello world. So kapag tapos natin gumamit ng Tony, so pwede natin siyang i-save. Save as. Ganito siya. Save as. Then ilalagay natin siya sa ginawa kong folder. So eto, PF 101. So ilalagay lang natin yung apelyido ko, surname, tama. So Alvarez. So enter. Okay. Kung makikita nyo guys, Alvarez.py na siya. Okay. And lastly, nakalimutan ko yung configure interpreter niya pala is kumbaga naka na siya eh, kasama na siya. So naka local Python 3 na din. So kahit hindi na kailangan baguhin dahil nakasama na siya. And kapag ito na local Python 3, naka local Python 3 na. So parehas lang. And ayun lang po. Makikita nyo naman sa file is alvarez.py. Then dito sa may files natin, ayun, naka Python file, then yung surname ko. Yun lang. Thank you for watching. Thank you guys.